So what's up mga kabulol, yan gandang umaga sa inyong lahat. Ayan nga mga kabulol, yung anak ko nakagat po ng aso, si Jam. Ayan po si Jam mga kabulol, nakagat po siya ng aso sa mukha. Napakalaki at napakalalim mga kabulol. Ang sakit talaga sa dibdib na kasi biruin mo yung anak mo, makikita mong nakagat ng aso, nasugatan, di ba? Napakasakit sa dibdib bilang isang ama. Yan nga mga kabulol, syempre napakarami na nga natin problema at tumagdag pa to. Syempre mga kabulol, ganun talaga ang buhay, di natin masasabi dahil disgrasya nga po eh. Yan, nadisgrasya po yung anak ko, kinagat po siya ng aso sa mukha, napakalalim, tsaka hindi po natin siya pwedeng baliwalain mga kabulol kasi sa mukha po yung kagat ng aso, napakalaki po siya mga kabulol. Ngayon, at ayun nga mga kabulol, syempre mapakarami natin problema, syempre darating talaga sa buhay ng tao yung problema na yan mga kabulol. Syempre wag lang tayong mawawala ng pag-asa, magtiwala tayo lagi kay God, wag natin kakalimutan magdasal at manghingi ng tulong sa kanya mga kabulol. Ayan nga mga kabulol, darating talaga sa point na magkakaroon tayo ng problema kasi tao lang tayo mga kabulol. Tao lang tayo, walang binigay ang Diyos mga kabulol ng problema na hindi kaya ng tao. Kaya kung may problema kayo mga kabulol, gawin natin, solusyonan natin, huwag natin talikuran, huwag natin iwasan mga kabulol. Magtiwala tayo sa taas, yan. Siyempre yun ang pinaka number 1 na kailangan natin gawin, magdasal lagi, tiwala tayo kay God. Kaya yan sa mga may problema dyan, darating talaga sa point na magkakaroon tayo ng problema lahat. Kasi kakambal talaga ng tao yan mga kabulol. Lahat ng tao may problema. Walang taong walang problema, tandaan nyo mga kabulol. Kaya tiwala lang po tayo lagi kay God. At yan nga mga kabulol sabi nga mga kabulol lahat ng bagay rito sa mundo, lahat yan may katapusan. Lahat yan may hangganan. Lahat ng problema na binigay sa'yo, lahat yan may solusyon. Lagi natin tatandaan niya mga kabulol. At ayan nga mga kabulol, ang unang ginawa natin, sinolusyonan agad natin yung problema natin mga kabulol. Ang ginawa ko, humingi ako ng tulong sa ate ko sa ibang bansa. Yan, hindi agad ako napahiya mga kabulol. At maraming salamat sa iyo tol. Isang lapit ko lang sa iyo, binigyan mo kaagad ako. Maraming salamat sa iyo at lagi ka mag-iingat dyan tol alam kong mahirap yung trabaho mo dyan sa ibang bansa tol, pero tinulungan mo pa rin ako dahil kahit may pamilya ka. Maraming salamat sa iyo kasi kahit na marami tayong naging problema tol, nandiyan ka pa rin. Doon ako naniniwala sa kasabihan na kahit anong mangyari, kayo pa rin magkakapatid ang magtutulungan mga kabulol. At syempre, lulubos-lubusin ko na, magpapasalamat na rin ako sa tita ko. Yan, sa tita ko, hindi po ako napahiya sa iyo ta, isang lapit ko pa lang sa iyo. Maraming salamat sa iyo at hindi po napahiya. Maraming salamat sa iyo ta. Kahit na alam kong marami ka rin problema ta, tinulungan mo pa rin ako at hindi ka nagdalawang isip. Sana pagdating ng araw ta, makabawi po ako sa inyo. Maraming salamat po sa inyo, sa pamilya nyo. Maraming salamat po sa lahat. At ito nga mga kabulol, syempre papunta na nga tayo ng ospital. Napakalayo-layo rin pala ng biyahe na to mga kabulol. First time ko lang pumunta rito mga kabulol sa ospital na to. Ayan, papunta na nga kami mga kabulol. Kasama ko po yung aking asawa at yung anak ko na si Jam. At ayan nga mga kabulol, abang binabaltas namin tong karsada na to, tinatanong ako ng asawa ko, nanginginigin laman niya, natakot daw siya dahil sa mukha raw yung tama ng anak ko. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala, kaya natin yan, malalpasan natin yan. Sabi ko sa kanya mga kabulol, sabi ko magtiwala ka lang kay God, lagi lang tayo mag-pray. Yun ang na gagawin natin mga kabulol, na magtiwala tayo kay God, walang imposible sa kanya. Yun sabi ko sa kanya mga kabulol habang binabaltas namin tong karsada na to. At ayan nga mga kabulol, kahit ako na mga kabulol, ang lalambot ako. Siyempre bilang isang ama, ayoko rin ipakita sa mga pamilya ko na nangihina ako mga kabulol. Kailangan ako mismo magpapalakas ng loob nila. Yun ang obligasyon ko bilang isang ama. Siyempre kaming mga tatay, kahit nahihirapan na kami, tuloy-tuloy pa rin kami. Hindi namin pinakita sa pamilya namin na nahihirapan kami. Ayan ang obligasyon namin bilang isang tatay. Kaya ay mga tatay dyan, saludo sa lahat ng tatay. At ayan po mga kabulol, kararating lang po namin dito sa ospital na to. Ayan po mga kabulol, pagdating namin mga kabulol, kasama ko nga po pala si Jamaira mga kabulol. Ayan inasikaso ka agad siya, ng nurse. Yan po, maraming salamat sa nurse na yan. Inasikaso siya agad yung mukha ng anak ko. Nilagyan niya ng betadine at gasa mga kabulol. Maraming salamat po sa nurse na nag-asikaso sa amin. At ayan po mga kabulol, syempre bibili tayo ng gamot ngayon mga kabulol. Ayan po, hawak ko na nga po yung reseta. Ayan po mga kabulol. Bibili na po ako ng gamot dyan sa butika dyan, malapit dyan sa ospital. At ayan po mga kabulol, tapos na po kasi kasuhin yung anak ko, naturo ko na po siya ng unang turok niya mga kabulol. Babalik pa po tayo ng 2 beses sa ospital na yan mga kabulol. Siyempre, ngayon pauwi na po kami mga kabulol, alang oras na rin at paumaga na rin, mga alas 3 na ng madaling araw mga kabulol. At iyan nga mga kabulol, pauwi na po tayo mga kabulol. Yan pala, maraming salamat nga pala sa mga followers natin dyan, sa viewers natin dyan. Yan, huwag niyong kalimutan i-like,
mag-comment. Yan mga kabulol. Maraming salamat nga pala sa mga sumusubaybay, sa mga titiwala sa atin dyan, sa mga kaibigan, kamag-anak, kumpare, at sa mga followers natin dyan bago. Maraming salamat po sa inyo. Huwag niyo kakalimutan i-like, i-share ang aking video. Maraming salamat po sa inyong lahat. At yan nga mga kabulol, nandito na po kami sa bayan. Nakarating po kami ng maayos. Maraming salamat.